Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik para gusto ko lang ho i-share sa inyo itong mainit-init pa na balita ho mga ka-action na kung saan ayon sa camera is posible ha. Sabi ko nga sana magkatotoo na, wala nang puro posible. Posible na humantong sa graft and corrupt ang ihahain na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sana hindi na lang posible, sana magkatotoo na. Pero sabi nga natin habang iniimbestigahan pa is mananatiling inosente pa rin si Vice. 'Di ba? Ganun po 'yun mga ka-action, mga kakampeng, no? At dito nga po may questionable na mga pangalan na umabot ng 677 na pangalan di umano ang nakapirma. Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin. Courtesy po sa video ng News 5 Everywhere. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Tungo naman tayo sa huling pagdinig ng Kamara higit sa paano-maniyang paggasta ng pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at Department of Education nung sa pangkalihim nito. Ayon sa komite, kung mapatunayang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption ang ihahaing reklamo sa bise at sa mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano nang update mula dyan sa hearing? Yes, Rose, pagdinig ng House Committee on Good Government, ang investigasyon nila at higit 612 million pesos sa confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at KCD. Paglilinaw nga ng chairman ng komite na si Manila Representative Joel Tua, tanging pagtalakay lamang ng confidential expenses yung kanilang tinatapos at magpapatuloy pa daw ang kanilang mga pagdinig sa susunod na taon. Ito'y para pag-usapan naman yung iba pang umunay maanumalyang issue tulad ng DepEd Computerization Program. Samantala sa hearing end report ng mga miyembro ng komite, base sa mga nakitang irregularidad, kung papatunayan niyang may misuse o misappropriations ng confidential funds, maaari raw umabot sa graft and corruption ang iyahaing reklamo sa bisi at mga opisyal na sangkot sa paggasta nito. At kung 612 billion pesos ang pinag-uusapan, malinaw na papatak din ito sa fund deficit. Yung graft and corruption mga ka-action, isa yan sa grounds para ma-impeach ang isa sa mga official. Ito na lang si Vice. Isa yan sa maging grounds. Basihan po yan, 'di ba? Kung natatandaan niyo po, hindi malayo ang inano ng impeachment dito kay Vice President ng Makabayan Black na sila Franz Castro, iyon nga yung sa ano ba yun? Sa betrayal in trust ba yun? Correct me if I'm wrong, basta ganon. Kumbaga pagtataksil, yun yung inano ng Makabayan Black. Dito isa din po yan sa magiging grounds. Isip-isipin nga natin mga ka-action, halimbawa kung mapatunayan si Vice is na may paglabag talaga, is pwede siyang makasuhan ng graft and corruption. So kagaya po ito kay Attorney Laila de Lima dati ba, kumbaga example na lang natin, nakulong si Attorney Laila de Lima pero senador pa rin siya kasi hindi siya na-impeach. Kumbaga mas maganda ang impeach kasi mapatalsik na siya, halimbawa, tapos hindi na siya pwedeng tumakbo. Mapatalsik na siya, makukulong pa siya. Halimbawa lang naman yan kung maano yung impeachment laban sa kanya. Kasi kung kaso tapos mapatunayan, tapos halimbawa makulong, Vice President pa rin siya. Kasi hindi naman siya tinatalsik. Yun yung po yung para sa akin in my own opinion. Iwan ko sa opinion nyo sa inyong analysis. Tuloy ho natin ito. Marami natin yung nakita nga paglabas ang DepEd at OVP sa Joint Circular Number 2015-01 sa kung paano lang nga dapat gamitin yung confidential funds.
Marian, itong mga nakaraang araw, may ilang reports itong Philippine Statistics Authority tungkol dun sa mga nakapirma dyan sa resibo. May update ba dyan? Yan po yung nakapirma ng mga questionable na mga pangalan na umabot daw ito ng 677 Sus Maria Jose. Questionable po yan, ha? Yung kumalala mo nga noon, nag-committee nga ng 677 na mga pangalan itong committee sa Philippine Statistics Authority para nga verify at lumabas nga kanina no, silang chairman na si Joel Tua na nasa 405 dito ang walang birth record. Ibig sabihin na non-existent. So, ibig sabihin nyo, mahigit 400 ang walang birth record. Sipin nyo yan, ha? So, ibig sabihin, ano ba to? Tanong lang natin, ano ba to? Gawa-gawa lang? Di ba? Walang birth record sa Philippine Statistics Office, eh. Alam na this. Di ba? Sila sa presentation ni Assistant Majority Leader ni Alonso Adyong na may nakita silang acknowledgement sheet na magkaibang pangalan. Ito nga si Sally Rendon na mula sa Surigao City at Sheila Dado na mula naman sa Vigo City. Pero magkapareho yung kanilang firma. Meron pang resibo na nakapangalan sa isang aling presidensya na tulad yung kaso ng kay Coco Villamin, kumaalala nga ninyo. Pare-pareho ang pangalan pero magkakaiba naman yung mga nagda sa tatlong resibo at ang mga lugar magkakalayo rin. May Iligan City, Nobel Suga at sinirmahan sa Pasig. Kaya di nga ni Adyong i-fabricated o sinuktok lang talaga ang mga resibong ito para i-justify yung confidential expenses ng mga opisina nga ni Sara. Ipapatuloy na ulit yung pag-minute ng Good Governance Committee sa susunod na taon. Yan mo ang latest. Maraming salamat, Marian. Ayan po, ha? Di umano, dinuktor ang mga pirma. Di umano. Grabe talaga to. Ay, nako. Ewan ko na lang. Ano na mga DDS? Ano nang masasabi nyo ho dito sa mga latest updates sa investigasyon ng Kamara? Ano na po ang mga reaction nyo dito? Kaya nyo pa bang dipinsahan ito? Diba? Pero para sa akin, hanggat hindi pa maano si Vice, mananatili pa yan inosente. Pero sana, hindi na lang posible. Sana magkatotoo na. Diba? Hangad ho natin ang maging tahimik ang bansa natin at magkaroon tayo sa susunod sa midterm election, magkaroon tayo ng mga matitino at karapat-dapat na iluklok natin sa Senado mga ka-aksyon. Di ba? Karapat-dapat at tapat sa tungkulin na ang kanilang paninilbihan o pagsiservisyo ay patas para sa mamayang Pilipino. Walang kinukuber-kuber kagaya nila Bato. Di ba? So yun lang ho mga ka-aksyon, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.